I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound like losses, and I've known more joy than hurt as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. God has been my Father, my Savior and my friend. His love was my beginning, and His love will be my end. I could spend forever trying to tell you everything He is, but the best way I can say it is this: God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na muli tayong nagbabalik sa ating Daily Words of Encouragement sa gabing ito. And tayo po ay manalangin as we start our lesson for tonight. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon na ingatan niyo muli kami sa maghapon. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala niyo po Panginoon. Sa oras na ito, muli kaming mag-aaral ng salita na meron kayong matutunan mula sa inyong salita na words of encouragement, at ganoon na rin po prinsipyo na pwede namin i-apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Patawad po sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus po aming dalangin. Amen. Basahin po natin ang ating text. Ito po sa Mark chapter number 3 na po tayo, verses 1 to 6. Sabi po ng Bible, And he entered again into the synagogue, and there was a man there which had a withered hand. Alright, so yan po ang ating pupuntuhan po dito. Meron pong isang tao na meron po siyang tuyong kamay, or natutuyo sa Tagalog. Verse 2, And they watched him whether he would heal him on the Sabbath day, and that they might accuse him. Verse 3, And he saith unto the men which had the withered hand, Stand forth. And he saith unto them, It is lawful to do good on the Sabbath days, or to do evil, to save life, or to kill. But they held their peace. And when he had looked round about on them, with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the men, Stretch forth thine hand. And he stretched it out, and his hand was restored whole as the others. Verse 6, And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. Okay? So, ang ating pamagat po dito ay yung sabi sa verse 5 na his hand was restored whole. Hindi ko na po na-edit. May 8 po ngayon. Pasensya na po. At May 8 po ngayon. Thursday, episode 82. Alright? So, pag-aralan po natin ang ilang salita po dito. Una po yung withered nga po dyan is from the Greek word na sereno, dry up, or natuyo po sa Tagalog, natutuyo. Oo. So, dry up. Yung stretch naman po dyan, exteno, put forth, or extend, sabi ng Panginoon. So, i-extend mo, i-put forth mo, and dahil nga po sa sumunod siya sa Panginoon, naninampalataya sa Diyos, and when he stretched forth his hand, at sabi ng Bible, his hand was restored whole as the other, sa verse number 5. Alright? So, una po dyan, sabi ko, there was a man who had a withered hand,
he was not able to do the usual job that others were doing. Oho. So dahil nga po, kumbaga natutuyo, dry up yung kamay niya, hindi po siya makapagtrabaho. Kagaya ng mga normal ang kamay na talagang maraming nagagawa, maraming na-accomplish, nakikipagsabayan sa usual na buhay. Pero ito po ay may kahirapan po 'di ba? So mahirap pong magtrabaho pagka hindi maayos o may kapansanan ang kamay. Oho. So hindi siya makakilos ng maayos, hindi siya makahawak ng maayos. In other words, hindi po siya makagalaw. Oho, hindi po siya makapagtrabaho ng maayos. Oho, so mahirap pong kalagayan 'yan 'di ba? At alam niyo po ba, ang kagandahan sa withered hand na ito, yung taong na ito, ay alam niyang nilapitan niya sa Panginoong Hesukristo, 'di ba? At hindi nga po siya nagkamali, at dahil po nanampalataya ito, nagnanais na tulungan ng Panginoon ang taong ito, at yun nga po ang nangyari. So gumaling yung kamay po niya. Oh, ganun din po tayo. Sa anumang pong pangangailangan natin sa buhay, anumang problema mo, problema sa bahay, sa tahanan, sa anak, sa asawa, sa lupa, may sinisettle na lupa, may problema sa sa business o trabaho, sa kaibigan, anuman po yan, pag inilapit po natin yan sa Panginoon, pagagalingin po niyan. Ho. So, katulad ng man na may withered hand, may dry up po ang kamay niya, hindi siya makapagtrabaho ng maayos, pero nung ginamot po siya ng Panginoon, pinagaling siya ng Diyos, so yun, nakakasabay na po siya sa mga tao. Ho. So pangalawa po dito, sabi ko dyan, Jesus healed him during the Sabbath, di ba? At alam po natin, ang custom and tradition ng mga Hudyo, ay sagrado po ito yung the seventh day na tinatawag, okay? Or Sabbath. Hindi po siya, kumbaga sa kanila, hindi pwedeng magtrabaho, hindi pwedeng magpagaling sa mga panahon na yan. Pero, sabi ng Bible, okay, Jesus healed him during the Sabbath, and the Pharisees straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. Sa Panginoon po kasi, kagaya po nung naunang nakaraang pag-aaral po natin, ay mas mahalaga po sa Panginoon ang love over the law. So may Sabbath na law po sila, pero anong gagawin ko, sabi ng Panginoon di ba? So nangangailangan na to So balikan po natin sa verse number saan na po yan? Ito, verse 4. Sabi po ng Bible dito, He saith unto them, it is lawful to do good on the Sabbath days or to do evil, to save life or to kill. But they held their peace. So sa Panginoon po kasi, dahil nga po siya yung Lord of the Sabbath, kagaya ng napag-aralan po natin yung nakaraan, dahil nga po siya yung Lord of the Sabbath, pwede niya pong gawin ang lahat ng gusto niya. Bakit? Siya yung Panginoon ng Sabbath Kung gusto niyang magpagaling during Sabbath, pwede niyang gawin. Walang violation. Bakit? Siya nga yung Panginoon Siya yung Lord of the Sabbath. Di ba? So, sabi ng Panginoon dyan, ano bang gusto niyong gawin ko? Di ba? Gumawa ng maganda, or to do evil, to save life, or to kill. Di ba? So, during the Sabbath po ang tinutukoy dito, gusto nyo ba during the Sabbath, papatayin ko na lang to, pababayaan ko? Or ililigtas ko to? Parang sinasabi ng Panginoon na mas mahalaga yung love over the law. Okay? So, tradisyon po yan ng Hudyo, hindi pwedeng mag-work during Sabbath, pero mas mahalaga yung love over the law. Kaya, ang nangyari nga po, nakita ng mga Pariseo, ang Panginoon nagpagaling during Sabbath, pumunta po sila kay Herodians, di ba? At kung paano po nila, nag-ask po sila ng counsel against him, paano nila sisirain ng Panginoon. Pero sabi ng verse 3, Jesus said unto them, it is lawful to do good on the Sabbath or to do evil, to save life or to kill. So, sa Panginoon po, mas mahalaga pa rin yung salamat sa Panginoon kahit anumang oras, ibig lang sabihin po niyan, anumang oras man yan, Sabat man yan, anumang araw yan,
Basta tayo po ay nangailangan ng tulong ng Panginoon, when we come to Him in His presence, siguradong tutulungan niya po tayo. Papagalingin niya po tayo. Oho, so sana po ay ang Panginoon ang unang maiisip natin in times of need. Kasi minsan po pagka nagkasakit tayo, ang unang-unang naiisip natin hindi Panginoon eh. Ang unang-unang naiisip natin, hospital, doktor, at gamot. There's nothing wrong about that. But hindi po dapat yun ang nauuna ho. So kundi dapat ang nauuna po, ang higit na nauuna po, ay dapat ang Panginoon. Panginoon, may karamdaman akong ganito, tulungan niyo ako, pagalingin niyo po ako. Panginoon, nangangailangan po ako ng ganito, Panginoon, tulungan niyo po ako. So bahala ka na Panginoon sa aking anak na napakatigas ng ulo, oo, hindi sumusunod, nababarkada kung sino-sino ang sinusundan, di ba? So pero pag sa Panginoon mo inalupit ang anak mo, marami po akong testimony na napakinggan na mga lalong-lalo po yung mga godly mother, di ba? Happy Mother's Day po sa inyo this coming Sunday. Ay nag-pray lang po sila sa mga matitigas ulo nilang mga anak eh. Pero akalain niyo po na dininig ng Panginoon at yung anak ay naligtas, na bagong buhay, napunta sa church, na-involved sa church, naging preacher, at mas talagang ginamit ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nagpagamit po, kumbaga may nanalangin, di ba? So kaya kung sa Panginoon po tayo nagpatulong, kung sa Panginoon po tayo lumapit, sabi nga ng Biblia, kailanman hindi po niya tayo itatakwil. Ho! So sa John chapter 6 verse 37, lahat ng lumalapit sa akin, sabi ng Panginoon, hindi niya tinatakwil. Katulad po nitong man na may withered hand, natutuyo ang kanyang kamay, hindi tinakwil ng Diyos. Kundi sabi niya, alright, stretch forth thine hand. And he stretched forth out his hand, sabi ng Biblia, was restored whole as others. Verse number 5. So kaya napakaganda po. Panghuli po, principles of the day, sabi ko dyan, continue to care for others even if someone will criticize you because of envy and insecurity. Sa ating Krisyanong buhay po, tuloy-tuloy lang po tayo mag-care ng others. Sabi nga ng preaching ni Pastor Andy kanina sa amin ay let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Tuloy-tuloy lang po tayong gumawa ng mabuti. Caring for others, di ba? Parang ang Panginoon, kinare niya yung may withered hand, criticize siya ng mga Pharisees dahil sa inggit and insecurity, pero gumawa pa rin siya ng tama, di ba? So, pangalawa po, when you are in the position, there is opposition. So, naunawaan po natin yan po. Pag nasa position ka, di ba? Pag may ginagawa kang mabuti, alright? Meron laging opposition po dyan. Gumawa ka ng mabuti, masama ka. Gumawa ka ng hindi mabuti, masama ka. So, gumawa ka na lang ng mabuti. Di ba? Opo, at least napupuri ang Panginoon. And number 3, pangatlo, last po, you are always right when you do what is right. Di ba? So, hindi po magiging mali ang direksyon mo kung gumagawa ka ng tama. Alright? So, you are always right when you do what is right. So, criticize ka man, masiraan ka man, pag ano man ang gawin sa'yo, as long as ikaw gumagawa ng mabuti na tinuturo ng salita ng Diyos, ikaw ay laging nasa tama. At pag ikaw ay nasa tama, ay papanig ang Diyos sa'yo. Alright? So, nasa side mo ang Panginoon. Why? Kasi kasama mo siya eh. Sumusunod ka lang sa Kanya. Okay? So, manatili lang po tayo sa kalooban ng Diyos. Malapit mo pong pagbabalik ng Panginoon. At gumawa lang po tayo ng tama. Even if someone will criticize us, okay lang. Bakit? Kasi ginagawa po natin ang tama, caring for others, winning people, bringing our family to the Lord, building them in a godly way, di ba? So nakikilala nila ang Diyos, napakaganda. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo pong aming pamilya, Panginoon, na patuloy niyo pong i-build at naway maka-establish kami, Panginoon, ng pamilyang malapit sa inyo, may takot sa inyo at maglilingkod sa inyo, O Diyos. Kayo pong bless so that we could be a blessing as well to other people, sharing the gospel to them para sila po makakilala sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Muli salamat po sa lahat ng biyat pagpapala, patawad sa lahat ng kasalanan. In Jesus' name I pray. So amen. Yan po ang ating daily words of encouragement sa gabing ito.
And God bless us all. See you on the next episode. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Sister Marisa Bautista, pagpalain ng Panginoon ng inyong pamilya. We are praying for you there in Pilgrim BBC Mangaldan. Ho. And Pastor Baya, magandang gabi po. Pastor Jerwel, magandang gabi. Pagpalain ng Panginoon ang inyong pong pamilya. Sister Cecil Kiray, magandang gabi sa inyo. Pastor Albert, pagpalain po kayo ng Panginoon. We always pray for your family po, ang ating family at ang church yan sa Mangaldan. And God bless us all.